Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-18 ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, ang simula ng aklat ng pahayag. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Jesucristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layon ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesucristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa 7 simbahan sa Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. At mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Ang lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisiyan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at ang makamaki ng Diyos ng dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi. Aleluya, aleluya. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinuway siya ng mga nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo.
Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.